May napansin ka na ba sa sarili mo? Yung kapag may away, ikaw yung nagsusorry? Kapag merong hindi pagkakaintindihan, ikaw yung nag-a-adjust? At kapag merong tensyon, ikaw ang unang sumusuko? At minsan, hindi mo na nga alam kung ano ang kasalanan mo. Pero ikaw pa rin ang humihingi ng tawad. Kung pamilyar ka sa mga ganito, may posibilidad na hindi ka lang mabait, hindi ka lang understanding, hindi ka lang mapagbigay. Maaaring matagal ka nang nabubuhay sa isang emotional manipulation na unti-unting nagtuturo sa'yo na ikaw ang palaging mali. At ngayon, panahon na para maintindihan mo kung bakit nangyayari yan. At ang pinaka-importante ay paano ka makakalaya dyan. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. At sa mga hindi pa, sana mag-subscribe po kayo para lagi tayong magkasama tuwing meron akong bagong video. Sa mga nakaka-relate po sa aking mga upload na video at dun sa mga nakaka-move on, very rewarding po ang pakiramdam ko dyan. At yan na lang po ang pinaguhugutan ko ng motivation para magpatuloy po ako sa aking pagbablog. At sa mga nangangailangan ng guidance, at kailangan ng one-on-one coaching, nagpo-provide po ako niyan. Nandyan po ang aking email, paki-email nyo na lang po ako. Shout out po sa Amadas family dyan sa Batangas. Nandyan po yung aking second daughter, nasa Lipa, Batangas. Shout out din po kay Maria Pevi Sopita ng Dubai. Maria, nasa Dubai din ako. Maraming salamat po sa suporta ninyo. So, ang topic natin ngayon is bakit palaging ikaw ang nagsusorry? Bakit palaging ikaw ang mali? So, isa sa pinakamapanganib na laban na haharapin mo sa buhay hindi yung mga pisikal na pananakit sa'yo. Kadalasan, ito yung mga pananakit na hindi nakikita, yung mga hindi obvious, hindi naririnig ng ibang tao. At ito ay nangyayari sa loob ng isip mo. Ito yung paraan kung paano mo tingnan ang sarili mo, sa paraan ng pagdududa sa sariling damdamin. At yung mga paghingi mo ng tawad na kahit wala ka namang ginawang mali. Ganito ang mararanasan mo kapag ikaw ay minamanipula ng isang narcissist. Hindi ito palaging sigawan, hindi ito palaging insulto. Madalas ay nagsisimula ito sa maliit na bagay, mga biro pero may patama at masakit, mga comment or mga komento na nagpapababa ng iyong self-confidence. Mga sitwasyon na ikaw ang nagiging kontrabida, ikaw ang nagiging mali, kahit ikaw ang nasasaktan. At habang tumatagal, hindi mo namamalayan, wala ka ng boses sa relasyon ninyo. Nawawala na rin ang tiwala mo sa sarili mo. At napapalitan ito ng paulit-ulit na tanong sa sarili mo kung ikaw ba talaga ang mali. Simulan natin sa part 1. Paano kinukondisyon ang isip mo na ikaw ang dapat na mag-sorry? Hindi tayo ipinanganak na alam mo na kaagad paano humingi ng tawad, di ba? Hindi nga natin alam kung ano ang pagkakamali at kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero natututunan natin ito. At kadalasan, may nagtuturo sa atin kung paano mag-sorry. Siyempre, yung magulang natin, mga kapatid, kaibigan, yung mga nakakatanda sa atin. Sa umpisa, maliit lang na pangyayari yan. Meron ka lang halimbawang nasabi, tapos hindi nagustuhan ng partner mo na narcissist. Then magre-react sila ng sobra. Or nagagalit sila. Or nagtatampo sila. Nagi-guilt trip sila. Or isa-silent treatment ka. And then ikaw naman, para matapos ang gulo, magsosorry ka na lang. At dahil doon, gagaan ang sitwasyon. Kaya ginagawa mo uli. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating ang araw na automatic nang ganun ang nangyayari, ikaw talaga ang magsusorry kahit na sila ang may kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ang nag-aayos para manahimik na lang, para matapos na lang, kahit na sila ang lumabag ng boundaries mo. At ikaw pa itong nahihiya na magsalita. So ang system nito, naging normal sa dynamics ng relasyon ninyong dalawa na ikaw ang nagsusorry. Okay, yung part 2, yung gaslighting na hindi mo napapansin. Ito, marami na tayong video nito. Meron pang self-gaslighting Yung kaka-gaslight sa'yo nung partner mo, bandang huli, ikaw mismo sa sarili mo, ginagaslight mo na rin ang sarili mo. Ito kasi ang pinakamalupit na tactic ng mga narcissist, yung gaslighting. Ito yung mga kapag ka meron kang sinabi or meron kang nakita na ginawa nila, na pagkakamali nila, anong isasagot sa'yo? Sensitive ka lang.
Masyado ka lang nag-iisip. Hindi totoo yan. Hindi naman yan nangyari. Mali ang pagkakaalala mo or mali ang pagkakaintindi mo. Ganyan ang sasabihin sa inyo. At habang paulit-ulit mong naririnig ito sa tuwing meron kang masisita sa kanya, ay unti-unti mo na rin pinagdududahan ang sarili mo. At hanggang yun na nga, pati ikaw na mismo, ginagaslight mo na yung sarili mo na baka nga ako ang may problema, baka nga makakalimutin na ako, baka nga ganito na ako. Diba? At diyan nagsisimula ang pagkawala ng tiwala mo sa sarili mo. At yan ang gustong-gustong mangyari ng narcissist. Dahil ang gusto nila, sila palagi ang panalo. Wala ka naman talagang panalo sa narcissist. So pagka ganyan, na ganyan ka na niya, ikaw na mismo, wala ka ng tiwala sa sarili mo, mas madali ka na niyang makontrol. Okay, yung part 3 natin, bakit mababait na tao ang madalas nabibiktima ng mga narcissist? Ito ang nakakagulat. Hindi pinipili ng manipulator ang pinakamahihinang tao. Madalas, ang pinipili nila ay yung pinakamababait, pinaka-empathic, yung mga maawain, at pinaka-understanding, pinaka-mapagbigay. Bakit? Dahil alam nila, pagdating ng araw, ikaw ang magbibigay ng second chance, ikaw ang maghahanap ng dahilan para maintindihan sila, ikaw ang magsasabi sa kanila na siguro may pinagdadaanan ka lang, na siguro hindi mo naman yan sinasadya, na siguro kasalanan ko rin. At habang iniintindi mo sila, nakakalimutan mo namang protektahan ang sarili mo. So doon tayo sa part 4, yung araw na nagsimula kang maniwala na ikaw ang problema. Ito ang turning point ng manipulation. Hindi kapag sinisigawan ka, hindi kapag minumura ka, kundi kapag dumating yung araw na niwala ka na ikaw talaga ang problema. Kapag nagsimula ka ng isipin sa sarili mo na ikaw ang masyadong demanding, masyado yata akong emotional, masyado yata akong needy, totoo yata yung sinasabi niya na sensitive lang ako, na madrama lang ako. Diyan nagsisimula na manalo talaga ang manipulator. Dahil hindi ka lang nila kailangang kontrolin. Ikaw na mismo ang nagkokontrol sa sarili mo para sumunod sa gusto nila. Okay, yung part 5 natin, ang pagkawala ng inner voice mo. Ito yung nung araw, may mga panahon na alam mo kung ano ang gusto mo, alam mo kung ano ang tama, alam mo kung ano ang nararamdaman mo, pero pagkatapos ng mahabang panahon ng manipulation sa'yo, parang may nangyayaring kakaiba. Hindi mo na alam kung valid ba ang feelings na nararamdaman mo. At kapag may desisyon kang gagawin, mas iniisip mo muna kung ano ang magiging reaksyon niya kesa sa kung ano ang makakabuti sa'yo. Ito ang pagkawala ng inner voice mo. At ito ang isa sa pinakamalaking pinsala na naidudulot ng isang narcissistic abuse. Ito na, part 6. Bakit ang boundaries ay hindi kasalanan? Bakit kailangan mong maglagay ng boundaries? Maraming biktima ng manipulation ang may takot na maglagay ng boundary. Yung takot magsabi ng no, na hindi pwede, na kapag sinabi nila yon, nakakaramdam sila ng guilt, ng takot. Pero alam nyo na ang boundary ay hindi lang basta wall na ilalagay mo dyan. Ito ay hindi rin pagiging selfish at hindi rin ito kawalan ng pagmamahal. Ang boundary na ilalagay mo ay protection para sa sarili mo. Example na mga boundary na pwede mong ilagay kapag hindi ka komportable sa dapat gawin o sa pinapagawa sa'yo, sasabihin mo, hindi ako komportable dyan. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ako payag na tinatrato mo ko ng ganito. Kapag ganito nakapaglagay ka ng boundary sa sarili mo, dito nagsisimula ka na irespeto mismo ang sarili mo. Part 7, itigil mo na ang pagpapaliwanag ng tungkol sa sarili mo. Isa sa paboritong bitag ng mga manipulator ay yung pipilitin kang magpaliwanag ng magpaliwanag. At habang nagpapaliwanag ka naman, mas marami silang butas na makikita sa'yo. Mas marami silang babaluktutin, mas marami silang babaliktarin. At mas marami silang gagamitin laban sa'yo. Kaya minsan, ang pinaka-effective na pagtrato sa kanila ay huwag ka nang mag-explain.
Simple lang. Siguro kung may tinanong sa'yo or may sagutin mo lang, di ba? Parang close-ended na sagot. Hindi, ayaw ko. Hindi ako sang-ayon. Iyon, huwag mong papalawakin yung explanation mo kung hindi gagamitin lang yan sa'yo. Then kapag nasabi mo nasagot mo na siya, maiksi lang, ewan ko, hindi ko alam, siguro, then tumahimik ka na. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Huwag kang magpagigil kapag tinetempt ka, pinipindot yung trigger mo para sumabog ka, para manggalaiti ka, huwag mong papatulan. Dahil kapag pinatulan mo yan, yan ang gasolina nila. Lalo silang na-energize kapag apektado ka masyado. Okay, yung part 8, ang kapangyarihan ng calmness. Ito yung kapangyarihan ng pagiging kalmado. Ang manipulator ay nabubuhay sa reaksyon mo. Gustong-gusto nila na nagpapanik ka. Gustong-gusto nila na nagigilty ka. Gustong-gusto nila na nag-over-explaining ka. Gustong-gusto nila na gulong-gulo ang emosyon mo. Talagang may emotional chaos dyan. Dahil doon nakakakuha sila ng control. Kaya isa sa pinakamalaking bagay na dapat mong gawin dito ay yung katahimikan. Yung hindi pagiging bastos kasi magsisimula yan. Pagka naging bastos ka naman, pagsisimulan na naman yan ng pagtatalunan ninyo and then baka matrigger ka, baka sumabog ka. So, katahimikan lang, sumagot ka ng kapiraso and that's it. Kung gusto niyang manalo sa pagtatalo niyo, ibigay mo. Hindi ka naman talaga mananalo sa narcissist eh. So gusto niya manalo, de manalo. Diba? Hindi kagaya ng mga normal na dalawang tao na kapag nag-uusap, magko-compromise kayo. At sa huli, gagawa kayo ng resolusyon. Pero sa narcissist, hindi ganun dahil hindi sila naghahanap ng solusyon. Ang hinahanap nila dyan ay makontrol ka. Ngayon, ganito gagawin mo. Kapag ikaw ay naging kalmado, hindi ka nagpapanik, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka affected, pinakita mo hindi ka affected, hindi mo na pinagtatanggol ang sarili mo at kung anumang akusasyon ang ibibigay sa'yo. At diyan unti-unti siyang naaapektuhan. Diyan siya naiinis. Ibalik mo yung panahon na alam mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Makinig ka uli sa sarili mo. Paniwalaan mo uli ang sarili mo. Hindi yung version nila ng reality. Kasi alam mo kung ano ang tama at mali. So kapag merong mga sitwasyon na hindi ka sigurado, i-analyze mo ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang dapat paniwalaan? Hindi yung basta-basta ka na lang magpapadala at maniniwala. So mag-a-analyze ka internally. Ano ang tama, ano ang mali? Ibalik mo yan sa sarili mo. At kapag yung mga tanong na yan mismo ngayon ay hindi mo kayang sagutin, ibig sabihin talagang nalulugmok ka na dito sa manipulation na to, na talagang namanipula ka na. So kung pinapanood mo ang video na ito at sa tingin mo hindi ka pa handa na sagutin itong mga katanungan na to, pwede mo tong balikan kapag sa pakiramdam mo ay ready na ako, kaya ko nang ibalik ang sarili ko, sagutin mo uli itong mga tanong na to na napag-usapan natin, panoorin mo ulit tong video na to. Dahil diyan magsisimula ang unti-unti mong paglaya sa kulungan ng isang manipulator. Dahil ang healing ay nagsisimula sa isang simpleng realization. Hindi pwedeng biglaan ang iyong healing, ang iyong pag-alis sa ganitong klase ng trap. Dito ay unti-unti mong marirealize na hindi lahat ng conflict ay kasalanan mo. Na hindi lahat ng galit nila ay responsibilidad mo. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw dapat ang nagsosorry. Minsan, ang kailangan mo lang na sabihin ay, alam ko kung ano ang totoo, nagtitiwala ako sa sarili ko, at sa tingin ko ay hindi ko kailangang humingi ng tawad. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtapos ninyo ng video. I hope may natutunan kayo sa video na ito.